Hindi ba pag may sakit yung arowana nyo, maraming nag-a-advise na wag nyo raw pakainin? Bakit nga ba dapat wag nyong pakainin? Yan ang sasagutin natin sa video na to, kaya nood lang kayo guys. Hello guys! Welcome sa Nax TV. Another episode na naman tungkol sa pag-aarowana. Napakaganda na naman ang topic natin ngayon. To feed or not to feed? That is the question. Pero syempre bago tayo magsimula, shout out muna tayo. Shout out kay Mark Joseph ng Oriental Mindoro Arowana Keeper. Sa mga taga Oriental Mindoro dyan, kamusta na kayo? Thank you for watching Nax TV. So, simula na tayo guys. Kailan nyo ba may encounter ang tanong na yun, no? To feed or not to feed? Kailan ba kayo dapat magpakain and kailan ba kayo dapat hindi magpakain? So, simulan na natin. Number 1, syempre, kapag kararating pa lang ng arowana nyo sa bahay, no? Yung bagong bili. Magandang diskusyon na to, naging diskusyon na to sa mga arowana group na dapat daw pag ina-acclimate nyo pa lang yung arowana nyo, first day niya pa lang dumating sa bahay nyo, yung iba nagsasuggest wag daw pakainin. Yung iba nga 3 days daw wag pakainin. Ang reason nila dyan is para raw hindi ma-stress. So hindi ako nag-a-agree ron. Madalas nasabi ko na rin yan sa mga video ko before na kapag may bago kayong arowana, sa akin maganda, once na feeling nyo na acclimate nyo na, no? Mga 2 hours na siyang lumalangoy sa aquarium nyo, try nyong bigyan ng pagkain. Ang reason ko dyan is, number 1, syempre yun yung first impression ng arowana sa inyo, and vice versa, dun nyo makikita kung ano ba yung mentality ng nabili nyong arowana, kung malakas ba kumain, kung may sakit ba, number 2, no? Kasi kung may sakit yan, malaki yung chance kahit pabigyan nyo ng pagkain yan, hindi yan kakain. Number 3, baka naman may problema sa tubig nyo, no? Okay siya nung binili nyo, paglagay nyo sa tank nyo, ayaw kumain, nandun lang sa tabi. So, may chance walang sakit yung arowana, baka yung tubig nyo, lalo na sa mga beginner na first time pala mag-alaga ng isda. So, pag pinakain nyo, somehow early detection niya ng stress or problem sa tank nyo. So, ako sinasuggest ko, try nyo pakainin, pero wag marami. If bata pa, nasa less than 10 inches, bigyan nyo kahit isang superworm. Dun man lang ma-assure kayo na walang sakit yung nabili nyong arowana. Second sa list natin is, syempre kapag may sakit, ayan, gumaganda na yung topic natin. Pero bago tayo mag-proceed, tanungin ko muna kayo. Dun ba sa mga na-hospital, no? Ako na-hospital ako dati, nagka-dengue ako. Pinapakain ba kayo? Kasi ako, pinakain ako, no? So, dapat talaga, pag may sakit kayo, continuous, no? Papakainin kayo. Kahit pa ma-hospital kayo, papakainin kayo. Kailan lang kayo hindi papakainin? Syempre, unang-una, kapag related na sa digestive system, yung reason kung ba't kayo na-hospital. Let's say, nagkaroon kayo ng diarrhea, dumi kayo ng dumi, suka kayo ng suka, no? So, tinatry nyong uminom, tinatry nyong kumain, pero sinusuka nyo lang. Walang choice. Lalagyan kayo ng suwero. Pwede rin naman, let's say, yung mga na-COVID, no? Ang daming nangyaring case na gano'n, nagkaroon ng COVID, hindi makahinga, kailangan i-intubate, no? So, lagyan ng tubo. Paano pa kayo makakakain? Yung iba naman, let's say, nakoma ka. Hindi na kayo makakain pag gano'n. So, kung incapable nga kayo kumain, dun lang kayo hindi pa kakainin. Pero kung pwede naman kayo kumain as much as possible, bibigyan kayo ng pagkain. Kasi, kailangan mag-build up yung resistensya nyo para may panlabang kayo sa sakit.
So, balik na tayo sa isda, no? Sa arowana, pag may sakit yung arowana nyo, kailan nyo lang hindi papakainin? Well, similar sa tao, kung yung sakit may kinalaman sa digestive system. Katulad na ng una, protruding anus. So, nagpro-protrude yung anus dahil nga dun sa kinain niya. Para gumaling yan, dapat wag niyong pakainin. Kung bloated, no, nasobrahan kayo sa pagkain, definitely, hindi nyo muna pakakainin para nga mawala yung pagka-bloated niya. May kinalaman din sa indigestion yung swim bladder disease. So, pag ganyan yung mga case, hindi kailangan pakainin yan. So, ibig sabihin, kapag wala namang kinalaman sa digestive system nung isda, dapat pakainin nyo. So, wag muna kayo mag-react, no? Hindi pa actually tapos tong number 2 natin. Kasi, kaduktong nito yung number 3, which is, paano kapag naggagamot na kayo? So, ayan, dito na papasok yung tanong natin sa intro, no? Madalas sa arowana group, pag may sakit, and then nagbigay tayo ng medication, madalas dyan sinasabi, no feeding. Bakit ba talaga tayo hindi magpapakain pag maggagamot tayo? Ang usual na sagot na naman dyan, para raw hindi ma-stress, no? Pero actually, hindi yun ang sagot doon. Indirectly, oo, para hindi ma-stress, pero hindi talaga, wala talaga actually kinalaman yung isda sa hindi nyo pagpapakain. May kinalaman actually sa gamot. So, bakit sa gamot? Kung mapapansin nyo, no, yung nilalagay nyong gamot sa tank nyo, dalawang klase. It's either yung isa, hindi makaka-apekto sa media or sa beneficial bacteria sa media nyo, and yung isa naman ay makakapatay sa beneficial bacteria na nasa media nyo. So, dalawang klaseng gamot lang yan. Usually, yung pumapatay ng bacteria sa media nyo, yun yung mga binebentang antibiotic. So, make sure babasahin nyo yung instruction sa binibili nyong gamot. So, example, si Melafix. Si Melafix, hindi yan nagre-require na tanggalin nyo yung media nyo. Safe daw yan para sa beneficial bacteria. So, magpapakain ba kayo or hindi kayo magpapakain? Pwede kayong magpakain kasi hindi naman kayo dapat matakot sa pag-build up ng ammonia sa tank nyo. Kaya lang, ang problema lang, pag naglagay kayo ng Melafix, ang dosage ng Melafix is daily. And nire-require kayo mag-water change after a week. So let's say, ang routine nyo is twice a week ang water change nyo. I would suggest, kahit pwede kayo magpakain, minimal lang. Kasi kung papakainin nyo ng same as routine, and then magre-require kayo mag-change ng in the middle of the treatment, well, sila ang nagsabi na mag-water change kayo, no, after a week. Baka kasi meron silang hinahabol na concentration, no, sa tank nyo. Kaya hindi kayo nire-recommend mag-water change after a week pa. Kung nag-water change kayo in the middle of the treatment, baka biglang bumagsak yung concentration na require nila, hindi maging effective yung gamot nyo. Kaya kahit may media, I would recommend minimal lang yung feeding. Kung 10 superworm kayo per day, nag-Melafix kayo, maglagay kayo ng 1 superworm per day lang as long as na nakakain siya. And then, yung pagtaas ng nitrate nyo, hindi ganon kabilis. So, masusunod nyo yung instruction doon sa gamot na nilagay nyo. What if tinanggal nyo yung media? So, dyan na magkakaproblema, no? Dito, nare-recommend ko na wag nga kayo magpakain. Bakit? Usually, ang mga medication na magpapatanggal sa inyo ng media ay yung mga antibiotic. Kasi makakapatayan ng mga beneficial bacteria sa media nyo. So, anong mangyayari?
pag tinanggal nyo yung media. Ang antibiotic, for it to work, usually yan 1 week. So, kailangan 1 week, hindi kayo magwa-water change. Kung magwa-water change man kayo, depende sa instruction ng gamot. So, isipin nyo kung 1 week hindi kailangan or hindi dapat kayo mag-water change and then wala kayong media. Kailangan ma-maintain nyo yung ammonia nyo to the lowest possible level, which is possible lang kung hindi kayo magpapakain. Kasi maraming case, no? Let's say nag-antibiotic kayo. On the 3rd day, napansin nyo, medyo sumigla yung arowana. Tinry nyo pakainin, kumain. Sa sobrang tuwa nyo, pinakain nyo ng marami. And then, the following day, Thursday, pinakain nyo na naman, kumain. Pagdating na nung Friday, on the 5th day na nung gamutan, biglang tumamlay. Bakit? Hindi dahil dun sa sakit niya talaga, no? Tumamlay siya kasi nag-build up na yung ammonia. Wala kayong media to convert yung ammonia to nitrate. So, dun pala nagka-problema. Worse, nagpanic pa yung owner. Nag-massive water change, no? Nag-high volume water change. Let's say, 70% water change siya. Okay na yung isda, biglang tumamlay, nag-70% water change. Ayun, namatay. Kasi sa chlorine poisoning, wala pala siyang pre-filter. So, napasama. Ang nangyari, ending namatay, tinanong siya, ba't namatay? Ginamot ko, nilagyan ko ng antibiotic. Mukhang napasama pa. In reality, ang nakasama, yung ginawa niya, no? Natulungan siya ng gamot, kaya lang, hindi totally na cure yung isda kasi nagkaroon pala ng ammonia build-up. So, make sure pag nag-medicate kayo, i-follow nyo kung ano yung instruction sa gamot. So, in summary, kung hindi pinatanggal yung media at hindi naman magbabago yung water change routine nyo based dun sa instruction sa gamot, okay lang magpakain kayo. Pero kung makaka-apekto sa water change routine nyo, kung magpapakain kayo, minimal feeding. Pero dun sa mga gamot, na usually antibiotic yan, kapag sinabing tanggalin nyo yung media, it's better, wag na kayo magpakain. Para lang matapos nyo yung 1 week na treatment. So, fourth on the list natin, yung mga tinatransport, no, o kaya yung ooperahan. So, usually yan, ginagamitan ng stabilizer. So, pag ganyan naman, 24 to 48 hours, dapat hindi nyo pakainin. So, nung naglipat ako kay Slifer, papunta dito sa bahay na to, hindi ko pinakain yun. 24 hours. Bago, nung dinala ko siya rito, hindi ko siya pinakain. So, kung ooperahan nyo, same thing, huwag nyo rin pakainin. Ganon din naman sa tao, pag ooperan, hindi pinapakain talaga. Lalo na yung mga itatransport ng malayuan, no? Kailangan i-stabilize, papatulugin. So, huwag nyo pakainin yan. Kasi nga, nasa plastic yan So, anything na ilabas nila, pwedeng suka, pwedeng dumi, is lason yun, no? Para sa kanila. So, para maiwasan yon, wag na lang pakainin. So, better kung iluluwas nyo yung isda. Kaya kung bibili kayo sa pet shop, usually yan, hindi pinapakain. Gabi na nila papakainin kung kailan magsasara sila para if ever may bibili na customer kinabukasan, at least walang laman yun tiyan pag binili nyo. So, that's about it, guys. Hopefully, may natutunan kayo sa video na to. Hanggang sa muli, thank you for watching. Please make sure to subscribe, like, and share. Bye!